malayo pa po. Kasi po kung magro-rollback sila, kung 100 pa rin po ang presyo or 90 plus, hindi pa rin po talaga masasabing ginhawa. Ito yung masasabing na nakakahinga na, pero hindi pa rin po talaga makakaraos si driver. Siguro po masasabi ko na mas magandang i-rollback nila sa dating presyo na 55 pesos. I think kapag yun na po ang presyo, masasabi namin na normal na uli ang aming mundo. Yun po. Okay po. And speaking of, Ma'am Marlene, ito dako din po tayo sa iba pang mga usapin pa rin po sa inyo pong sektor. Unang-una siguro, Ma'am, muna na tanungin po natin sa inyo kasi kabilang po ang busina dun sa mga susunod pa lang na mapapabilang po dito sa kamakailang inulunsad ng ating gobyerno na service contracting program. Kamusta po ito, Ma'am, at kailan po magiging qualify po dito kayo po, Ma'am? Actually po, kayo na po ay nasa himpilan kami ng LTFRB at nakipag-usap kami at nagkipag-dialogo sa ating butihing BM, Greg Pua, at naipaliwanag din naman po sa amin lahat kung ano po ang dapat namin itanong at ipaliwanag sa amin. Actually po, may nag-umpisa na po sa service contracting po ng mga jeepney. May mga nagsimula na po, even yung iba ay hindi pa, pero hindi naman kami dapat magduda na kami mauubusan ng pondo dahil alam namin kung sino po yun na-approve at may allot na po sa bawat ruta, sigurado na po mapapasok sa 10 days na sinasabi nila ang service contracting na sad to say, 10 days lang po ito, pero humihiling pa rin po kami sa aming presidente, sa ating presidente at sa DOTR na sana habaan pa kasi hindi pa po talaga normal ang sitwasyon po ng transportation. Okay. At bakit po, yun pala, Ma'am, kasi hindi ito masyadong nababanggit kamakailan na kung bakit 10 araw lang po yung allotted? Yun po ay napakaliit po ng ating tinatawag na budget. 1 billion po to or nasa 800 million na lang po ang pagkakaalam po namin. At ito po ay nationwide pa, kasama pa po ang bus dito. So, kung iisipin niyo po in 10 days, hindi pa nga po sure kung baka in 10 days kung sasama po lahat, ubos na po ito. So, kaya nga po nananawagan kami sa ating Pangulo at sa DOTR na sana lawakan pa at paigtingin pa at palawakin pa ng panahon pa para sa service contracting na malaking tulong para sa commuter at ganun din sa mga operator na talagang hirap na po. Okay po. So, eto, Ma'am, kamakailan, noong April 15, naglabas po ng guidelines at terms ang LTFRB dito sa pagpapatupad ng service contracting program. Kayo po ba, Ma'am, ay okay naman po doon sa mga inilabas na guidelines or may mga ilang, medyo katanungan kayo po doon, Ma'am? Katulad po kanina na aking binabanggit, marami po kaming katanungan at agam-agam po sa sistema po kasi bagong sistema, bagong problema. So may mga napag-usapan naman po at nakita naman po nila yung aming hinaing. Dahil parang hindi rin po yata kami kikita sa service contracting na to dahil sa malaking kabawasan o tinatawag na diskwento na ibibigay namin sa aming commuters na kami natutuwa na magbigay ng diskwento. Ngunit ang masakit lamang po dito ay parang sa amin din po siya kukunin. Sa kadahilanan na sa buong araw na pamamasada mo ay hihingi sila ng 20% discounts sa lahat at 40% naman sa mga senior PWD at sa mga estudyante. Although natutuwa kami sa pagbibigay ng tulong na to, pero ang iniisip namin ay kung kikita ba kami rito. So sabi naman sa ating butihin ng ating BM na si Attorney Greg Pua na subukan at kung sakaling hindi kaya huminto. Kaya ang mga driver naman po at ang mga operator laban yan. Hanggang nakaya nga ho namin na lumaban sa mas mataas na presyo ng diesel. Bakit ngayon itry namin na lumaban? Kung hindi namin kaya, hindi na rin po kami sasama. At hihinto na rin po kami sa service contracting na binibigay ng gobyerno. Sa ngayon po, itatry po namin ito.